Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ dahil sa patient siya sa pagtuturo sa atin. So kung hindi siya naging patient sa pagtuturo sa kanyang mga disciples and apostles, hindi tayo matututo, hindi mailalagay sa Bible yung mga turo ni Jesus Christ. Kung hindi siya naging patient sa atin at naging maunawain dahil hindi natin maintindihan yung mga sinasabi niya. So, kaya dapat lagi natin magpasalamat kay Jesus. Dahil sa mga turo niya, napapalapit tayo kay Almighty Father at nakilala natin si Almighty Father at nakita na natin yung tunay na kayamanan. Na dati hindi natin alam kung ano yung tunay na kayamanan, di ba? Marami tayong mga bagay na hinahabol sa mundo na to. Nakakala natin yun ang makakapagpasaya sa atin, yun ang makakapag-satisfy sa atin. So, ang tunay na kayamanan ay yung magkakapag-satisfy sa atin, yung magiging kontento tayo. At yun ay yung makasama yung tatay natin in heaven at saka si Jesus Christ. So, last time, dito sa Matthew chapter 13 tayo, nagbasa, yung hidden treasure and the pearl. So, yung hidden treasure, yun yung kaharian ng Diyos. Yun ang tunay na ng kayamanan. Na dito sa may verse 44, Matthew chapter 13 verse 44. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Ano yung ibig sabihin ng sold all that he had and bought that field? Yung buhay niya, yung buong pagkatao niya, yung pamumuhay niya, ifinokus na niya sa tunay na kayamanan. Yan ay si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Dun ifo-focus ang ating isip. Kahit ano-ano ang ating profession, iba-iba man ang profession, may doctor, may nurse, may mga responsibility, pero higit sa lahat, si Almighty Father. So, mamahalin natin yung kapwa-tao natin. At saka si Almighty Father, yun ang utos niya sa atin. At saka again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Ganon din itong sa merchant na naghahanap ng fine pearls. Ibinenta niya kung ano mang meron siya. At binili yung pearl na yon. So, ang kapalit nun ng pearl na yon, para makuha yung pearl na yon, para makuha yung kayamanan na yon, ay ang ibigay natin ang buhay natin kay Jesus Christ. Magtiwala sa kanila, sa tatay natin. Hindi na tayo magpapaloko, sa mundong ito, na mirage lang naman yung kayamanan dito sa mundo na to. Nawawala. Hindi tayo makukontento. Pero kay Almighty Father, makukontento tayo. At kwento rin dito ni Jesus yung parable of the net. So, sa last days, lahat ng tao, parang mga isda, huhulihin, isang net. Metaphor to, na yung fisherman pulled it up on the shore. So yung fisherman dito, sinang fisherman dito? Si Almighty Father. At yung nag-separate ng mga bad fish at saka sa mga bad na huli ay, at saka sa mga good fish ay ang mga angels. At yung mga masasamang tao or bad people or yung mga bad na nahuli dito sa net ay itinapon sa blazing furnace. So merong impyerno. Totoo ang impyerno. Dahil nakalagay ito sa Bible.
nagturo sa atin to ni Jesus. Doon sa impyerno, sama-sama doon. Yung mga nagre-rebelde kay Almighty Father. Nagre-rebelde kay Jesus, yung hindi naniniwala sa Kanya. Sama-sama sa impyerno. Yung patuloy gumagawa ng kasamaan. Yung mga selfish. Yung mga ayaw nilang akuin yung kanilang kasalanan. Yung prideful. Ayaw nilang iwan yung kanilang kasalanan. Kahit alam na nila yung katotohanan or nakadinig na sila ng salita ng Diyos, binaliwala nila. So, dito magsasama-sama sa blazing furnace ang mga tao na nireject si Jesus Christ. So, si Jesus hindi rin siya tinanggap sa kanyang hometown. Kahit kaya ni Jesus gumawa ng miracles na madami sa kanyang hometown, hindi siya gumawa ng madaming miracles dahil walang silbi. Gagawa si Jesus ng maraming miracles pero hindi naman maniniwala ang mga tao sa kanya. Paano na yon? Kaya hindi siya gumawa ng madaming miracles doon sa kanyang hometown dahil hindi siya pinaniwalaan. Hindi dahil sa hindi niya kaya pag hindi naniniwala ang tao. Kaya ni Jesus kahit hindi maniniwala ang tao, pero hindi na niya ginawa. Dahil wala nang silbi, gawa man siya ng miracles doon sa lugar na yon, hindi rin maniniwala ang mga tao sa kanya. Kaya hindi na siya gumawa ng mga miracles doon sa kanyang hometown. So, dito na tayo sa Matthew chapter 14. So, ito yung pagpapugot or decapitate ng head ni John the Baptist na nabasa natin sa Mark. Nabasa natin sa Mark chapter 6 verses 17 to 19, Luke chapter 3 verse 19. Hindi ko pa matandaan kung nabasa na ba natin sa John. Pero nabasa na natin to sa book ni Mark at sa book ni Luke. So, umpisa na natin ng Matthew chapter 14. At that time, Herod the Tetrarch. Si Herod the Tetrarch, siya rin si Antipas. Kaya Tetrarch, kasi 4 na kaharian yon sa lugar na kinasasakupan. Kasi ang pinaka-head nila, ang pinaka-tatay nila ay yung pumatay ng mga babies, di ba? Natandaan nyo yon, yung si Jesus Christ. Inutusan yung mga soldiers niya napatay yung mga baby. Si King Herod, yung tatay to ni Herod the Tetrarch, no? Tatay siya. Ngayon, kaya Tetrarch kasi nahati sa 4 yung kingdom. Pero kahit Herod siya, no? Ang colonized pa rin sila ng Rome. Okay? Kahit Herod ang pangalan niya, yung nakakasako pa rin sa kanya ay yung Rome na ang leader ng time na si Augustus Caesar. Parang province lang ito, kumbaga. Kung i-compare sa ngayon, parang ginawang province ng Roman Empire. Basahin natin ano. At that time, Herod the Tetrarch heard the reports about Jesus, and he said to his attendants, "This is John the Baptist. He has risen from the dead. That is why miraculous powers are at work in him." So sabi ng mga tauhan ni Herod sa kanya, na si Jesus ay si John the Baptist daw. Kasi hindi nila kilala si Jesus, kaya ang kilala nila si John the Baptist. Alam nilang namatay na si John the Baptist, pinapatay ni Herod, no? Kaya nabuhay daw si John the Baptist. Kaya nakakagawa daw ng miraculous things si Jesus dahil siya raw si John the Baptist. Pero alam naman natin na iba si John the Baptist. Dito naman tayo sa verse 3. Now Herod had arrested John and bound him and put him in prison because of Herodias, his brother Philip's wife. So si Herod, the Tetrarch or Herod Antipas, meron siyang
asawa na dating asawa ni Philip. So si Philip ay kapatid ni Herod. Pinatali at pinakulong, no, bound him and put him in prison. Matindi nun, ano, yung pagpapakulong sa mga preso. Nakatali ka na, nakakulong ka pa. So yung mga tao ngayon, ano, nasa preso lang, pag-alagala sila sa loob ng selda. Dito, si John the Baptist, nakatali na, nakakulong pa. Kaya yung mga preso, wag magrereklamo. Preso, no. Wag magrereklamo kasi itong si John the Baptist, oh, nakatali pa siya. Alam niyo naman siguro kung paano nakatali, di ba? Nakikita niyo naman sa movies. Ngayon, itong si Herodias, meron siyang anak. No? Ituloy muna natin. For John had been saying to him, "It is not lawful for you to have her." Hindi, wala sa loob. Masama ang ginagawa mo dahil kinuha mo ang asawa ng iyong kapatid. It is not lawful. Okay? So, anong law ba yun? So, yung law na yun ay makikita sa Leviticus chapter 18 verse 16. Do not have sexual relations with your brother's wife. That would dishonor your brother. At saka dito sa Leviticus chapter 20 verse 21. If a man marries his brother's wife, it is an act of impurity. He has dishonored his brother, they will be childless. Kaya nga itong si Herodias, tsaka itong si Herod the Tetrarch, wala silang anak. Pero iba naman yung kinsman redeemer na tinatawag, or yung pag namatay na yung brother mo, yung kasunod na brother or kasunod na anak na lalaki ay papakasalan naman niya yung yung widow ng kuya niya. Iba naman yon, okay? So ito iba to. Buhay pa kasi si Philip nung naging asawa ni Herod, si Herodias. Herod wanted to kill John, but he was afraid of the people because they considered John a prophet. Si Herod, pinakulong niya, pinatali niya si John the Baptist at pinakulong. Pero ayaw naman talaga niyang ipapatay dahil takot siya sa mga tao. Kaya nakakulong lang at saka nakatali si John the Baptist. On Herod's birthday, the daughter of Herodias danced for the guests and pleased Herod so much. So, nung birthday ni Herod, nagkaroon ng celebration, yung daughter ni Herodias, na anak ni Philip, kay Herodias, sumayaw para sa mga guests. At natuwa si Herod, no? Na-entertain si Herod, pati yung mga guests. That he promised with an oath to give her whatever she asked. So, sinabi ni Herod, kahit ano ang hilingin mo sa akin, ibibigay ko sa'yo. Sabi niya dun kay Salome, na anak ni Herodias. Prompted by her mother, she said, "Give me here on a platter the head of John the Baptist." Dahil sa utos ng nanay niya, na si Herodias, si Salome ngayon, sinabi niya ngayon sa nanay, sa kay King Herod, "Give me here on a platter the head of John the Baptist." Walang halong pag-aalinlangan, ano? Hindi siya natakot na ilalagay sa ulo. Ilalagay yung ulo sa isang plato. Hindi siya natakot noon. Ganun ka-wicked si Herodias, tsaka yung anak niya, nahawa sa kanya sa pagiging wicked. The king was distressed, but because of his oaths and his dinner guests, he ordered that her request be granted and had John beheaded in the prison. So, nung time na yon, kahit na na-distress si Herod, anxious siya, dahil magagalit sa kanya, yung mga followers ni John the Baptist, pinapagutan niya ng ulo sa kulungan. Dahil ayaw niyang mapahiya sa mga bisita niya. So, si Herod, pinanindigan niya yung kanyang pagiging wicked. Tayo bilang followers ni Christ, hindi natin paninindigan ang ating pagiging wicked. Hihingi tayo ng tawad, i-let go natin yung ating kasalanan. Hindi tayo magkakaroon ng pride. Kasi prideful si Herod. Ayaw niyang masira ang kanyang pangalan dahil sa promise niya
kahit ang promise ay nakakasama o makakasakit ng tao. Ganun ang ginawa ni Herod. Hindi natin dapat gayahin ang ganito. No? Na pag makakasakit ka ng tao, kahit makasakit ka ng tao, baliwala sa'yo, basta masunod mo lang ang gusto mo. Basta hindi ka lang mapahiya. Hayaan na nating mapahiya tayo. Papakumbaba tayo. Kung yun ang way para mapalapit kay Almighty Father. His head was brought in on a platter and given to the girl. So, yung ulo ni John the Baptist, ibinigay sa batang babae si Salome na nasa plato. No? Hindi naman ganyan siguro kalaki yung plato, malaki yung plato. Who carried it to her mother? Binuhat-buhat niya. Kaya ba? Kaya niya bang magbuhat ng pugot na ulo? Etong si Salome, bata pa siya, buhat-buhat niya. Yung ulo ni John the Baptist. John's disciples came and took his body and buried it. Then they went and told Jesus. Kinuha ng mga disciples ni John yung kanyang katawan na walang ulo at inilibing. No? Inilibing yung katawan ni John the Baptist, walang ulo. So, hindi na naipagdugtong yung ulo at katawan niya, hindi na nagkasama. Dahil kinuha nga ni Herodias. At ngayon ay nung inailibing na yung katawan ni John the Baptist, sinabi ngayon ng mga disciples ni John sa kay Jesus, when Jesus heard what had happened, he withdrew by boat privately to a solitary place. Nung marinig ni Jesus kung ano nangyari, nagpunta na naman siya sa lugar na mag-isa lang siya. Magpe-pray si Jesus. Tuwing nawawala siya, hinahanap siya ng kanyang mga apostles, mag-isa lang siya, nagpe-pray si Jesus. Walang tigil ang pagpe-pray ni Jesus. Na ilayo siya sa mga tukso, ilayo siya sa mga bagay na masama at bigyan siya ng strength. Ganun ang ginagawa ni Jesus. Hearing of this, the crowds followed him on foot from the towns. So narinig naman ng mga crowd, no? Ng mga tao. Ang taong bayan. Na si Jesus ay nasa isang lugar mag-isa lang. Kaya sumunod na yung mga tao doon na naglalakad sila. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them and healed their sick. Nung makita na naman ni Jesus yung madaming mga tao, naawa siya at ginamot yung mga may sakit. As evening approached, the disciples came to him and said, "This is a remote place and it's already getting late. Send the crowds away so that they can go to the villages and buy themselves some food." Sabi ng mga disciples, nagsabi ang mga disciples kay Jesus, na wala tayong mabibili na pagkain dito, teacher. At gabi na, paalisin na natin ang mga tao para magpunta sila sa mga village, sa mga town, at bibili sila ng kanilang mga pagkain. So verse 16, Jesus replied, "They do not need to go away. You give them something to eat." Hindi nila kailangang umalis. Kayo ang magbigay sa kanila ng pagkain. Sabi ni Jesus. So sa verse 17, "We have here only 5 loaves of bread and 2 fish," they answered. So ito yung dala-dala ng bata, no? Ang baon niya, 5 loaves of bread, tsaka 2 fish. Sabi ng mga disciples, ang sabi naman ni Jesus, "Bring them here to me," yung mga pagkain. And he directed the people to sit down on the grass. Pinaupo ni Jesus ang mga tao sa grass, taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Nagpasalamat si Jesus, nagpray siya kay Almighty Father, nagpasalamat siya sa mga pagkain na meron sila, na 5 loaves, tsaka yung 2 fish. He gave thanks and broke the loaves. So, hinati-hati niya yung tinapay. Then he gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. Binigay sa mga disciples yung mga tinapay at saka yung fish. At yung mga ibinigay sa mga tao. They all ate and were satisfied. And the disciples picked up 12
basketfuls of broken pieces that were left over. So may natira pa na 12 basketfuls, no? 12 ang natira na basketfuls of broken pieces of bread that were left over. The number of those who ate was about 5,000 men besides women and children. So hindi pa kasali ang mga babae at bata. So ang binilang nila ay 5,000 men. So ang ibig sabihin ito ay si Jesus, siya ang ating bread of life. Sapat siya para sa ating lahat at sobra-sobra pa. Hindi tayo magugutom. Spiritually speaking, ha? Siya ang ating kalakasan. Sa kanya natin kukunin ang ating kalakasan. Yung strength, yung wisdom, knowledge, lahat-lahat kay Jesus natin kukuhanin. Dahil sobra-sobra siya para sa ating lahat. Dito na tayo sa verse 22. Immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side. Sabi ni Jesus, sumakay sa boat ang mga disciples at pupunta na naman sila sa kabilang shore while he dismissed the crowd. After mapakain, dinismiss na yung crowd. After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. So nagpray na naman si Jesus mag-isa. Later that night, he was there alone. So mag-isa si Jesus, nagpa-pray. Hindi natin kailangan pang magpunta ng prayer mountain to pray. Kahit saan, pwede tayo mag-pray. Kung gusto yung mag-isa kayo, sa kwarto ninyo. Or kung wala kayong place, sa restroom. Pwede yun, sa bahay ninyo. No? Kaya wala tayong maidadahilan, ay wala akong pamasahe papuntang prayer mountain. Wala akong kasama sa prayer mountain. Hindi mo kailangan ng kasama. Dahil ang kasama natin si Jesus Christ siya kasi Almighty Father. Yun ang importanteng kasama natin habang nagpipray tayo. Later that night, he was there alone, and the boat was already a considerable distance from the land. So yung boat, malayo na sa land kasi pinauna ni Jesus ang kanyang mga apostles. So, ang layo nun, nabasa naman natin sa Mark ba or sa Luke, na mga 4 to 6 kilometers na yung layo sa shore. So, nasa gitna na yung bangka o yung boat ng mga apostles. And the boat was already a considerable distance from the land, buffeted by the waves, because the wind was against it. So against the current, yung takbo ng barko ay ng bangka, kasi maalon, yung alon against the current, yung alon. I mean yung boat na papupunta sa boat na pakaliwa, yung current naman pakanan, ganon. So against the current, kaya mabagal, hindi makausad. Hirap na hirap mag-oar yung mga apostles. Shortly before dawn, Jesus went out to them. Bago pa man magpakita yung araw or bukang liwayway, si Jesus nagpunta sa kanila, walking on the lake. So naglakad si Jesus sa lake, sa water. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear. Akala ng mga disciples or apostles, ghost si Jesus. No? Akala nila. Kasi hindi nila ine-expect na may taong maglalakad sa water. Ngayon lang sila nakakita ng taong may naglalakad sa water. Kung tayo nga, hindi pa tayo nakakita ng taong may naglalakad sa water, di ba? So, si Jesus lang ang nakagawa nito. Kaya akala ng mga apostles ay ghosts. Si Jesus. So, nung time na yun, may mga ghost na. Pero alam naman natin ang ghost.
Binanggit kasi yung ghost. So, ang akaalam naman natin ng mga ghost, ay hindi naman yun yung mga kamag-anak ninyo. Pag yung ghost na yun, no? Kasi yung spirit ng mga relatives natin ay na kay Almighty Father na. So, hindi na sila nakakababa. Okay? Except na lang, nung si Jesus ay umakyat na in heaven. O yung ba yung time na na naipako si Jesus, na napunit yung curtain sa temple. Okay? Pero, yung ghost na ito na sinasabi na si Jesus to, hindi to ghost. Pero nung time na yon ay may ghost na, pero mga evil spirits yon. Okay? But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I, don't be afraid." Huwag kayong matakot. Ako ito. Ito na naman si Peter. "Lord, if it's you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." Lord, kung ikaw talaga yan, sabihin mo sa akin na maglakad ako sa tubig, palapit sa'yo. Sabi ni Jesus, "Come," he said. Then Peter got down of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. So, naglakad si Peter sa tubig, papalapit kay Jesus. No? Bumaba siya ng boat. Sa tubig ang nilakaran niya. But when he saw the wind, he was afraid and began to sink, cried out, "Lord, save me." So, itong si Peter, nakapaglakad na siya sa water. Pero nakakita siya ng wave. At saka yung wind, malakas. Natakot ngayon siya, kaya unti-unti siyang lumulubog. Kaya sinabi niya, "Lord, tulungan mo ako. Save me," sabi ni Peter. So parang ito tayo si Peter, no? May pananampalataya tayo, may faith tayo kay Almighty Father, tsaka kay Jesus. Pero minsan dumarating ang panahon na nawawalan tayo ng pag-asa sa buhay, nawawalan tayo ng faith. Pero wag tayong matatakot dahil si Jesus ay yung kasama natin. Immediately Jesus reached out his hand and caught him. "You of little faith," he said, "why did you doubt?" Lahat tayo parang si Peter. Nagwo-worry tayo. So, sabi sa atin ni Jesus, "Why did you doubt, you of little faith?" Kaya magtiwala tayo kay Jesus, sa ating King of Kings and Lord of Lords, sa ating teacher. And when they climbed into the boat, the wind died down. So, nung pagsakay na ng boat ni Jesus at ni Peter, nawala na yung wind. Siyempre, pag nawala na yung wind, nawala na rin yung alon. Then those who were in the boat worshipped him, saying, "Truly, you are the Son of God." Sabi ng mga apostles, dahil walang nakagawa nito nung paglalakad sa water. Si Jesus lang. At si Peter, syempre, kasi si Jesus ang nag-assist sa kanya. Okay? When they had crossed over, they landed at Gennesaret. And when the men of that place recognized Jesus, they sent word to all the surrounding country. People brought all their sick to him. So yun boat, nung nagland na sa Gennesaret, nakilala siya ng mga tao na siya yung si Jesus na naggagawa ng mga miracles, nagpapagaling ng mga may sakit. Kaya tinawag nila ngayon yung mga tao, pati na yung mga kapit town nila, kalapit na barangay, kalapit na town, in-announce nila na si Jesus ay nasa lugar nila. Kaya, yung mga may sakit, nagpunta kay Jesus and begged him to let the sick just touch the edge of his cloak, and all who touched it were healed. So, habang naglalakad si Jesus, may mga tao sa gilid niya, na hinahawakan lang siya. So, hinahawakan lang siya, gumagaling na yung mga tao. Dahil yun sa power ni Jesus Christ.
Dala-dala niya si Almighty Father dahil siya ang pinadala ni Almighty Father para sa atin, para pagalingin tayo sa ating mga sakit. Para magkaroon tayo ng peace. Para iparamdam sa atin na mahal niya tayo. At binaramdam niya yon sa pamamagitan ni Jesus Christ. Na mahal tayo ni Jesus Christ. Kaya alam natin na mahal tayo ni Almighty Father dahil mahal tayo ni Jesus Christ, di ba? Dahil si Jesus Christ ang padala ni Almighty Father. Okay? So, maikli lang itong Matthew chapter 14. Dito naman tayo sa Matthew chapter 15. Then some Pharisees and teachers of the law came to Jesus from Jerusalem and asked, "Why do your disciples break the tradition of the elders? They don't wash their hands before they eat." Sabi ng mga Pharisees, bakit hindi naghuhugas ng kamay ang iyong mga disciples pag kakain? Madumi yung kanilang mga kamay. Kasi sa Old Testament, sa Leviticus, yung mga high priest doon, kailangan nilang maghugas ng kamay dahil mag-aalay sila. So, naging tradisyon na nila na kung kakain sila, hindi ka lang high priest, kundi lahat sila ng mga Jew naghuhugas ng kamay. So, human tradition to. Jesus replied, "And why do you break the command of God for the sake of your tradition?" Sabi naman ni Jesus, kung yung tradition ang gusto nyong gawin, bakit ninyo sinusuway ang utos ni Almighty Father para lang gawin ang inyong tradisyon? Sabi ni Jesus, "For God said, honor your father and mother." Na nakasulat sa Exodus chapter 20 verse 12 at saka sa Deuteronomy chapter 5 verse 16. "And anyone who curses their father or mother is to be put to death." Yun naman yung kaparusahan pag minumura mo or inaaway mo ang iyong magulang. Exodus chapter 21 verse 17 at Leviticus chapter 20 verse 19. So, matinding kaparusahan nung time na yon ang murahin mo yung magulang mo at hindi mo irespeto ang magulang mo. Ayaw ni Almighty Father nun. Kasi, kung yung magulang mo na nakikita mo, hindi mo nirespeto, paano pa irespeto si Almighty Father na hindi mo nakikita? Yun ang ibig sabihin ni Almighty Father. Kaya gusto niyo Almighty Father, nirespeto natin yung mga magulang sa atin. Yung mga magulang natin. Na? Hindi magulang sa atin, kundi magulang natin. Sorry. "But you say that if anyone declares that what might have been used to help their father or mother is devoted to God, they are not to honor their father or mother with it. Thus, you nullify the word of God for the sake of your tradition." Anong ibig sabihin itong verse 5? Kung sinasabi mo na ang isang tao ay pwede niyang sabihin sa kanyang magulang na meron ako dito, no, nakatabi, na pwedeng mong magamit. Example, tulong na pera, no. Kunyari, may pera ako dito na pwede mong magamit, sasabihin mo sa magulang mo. Pero hindi ko to gagamitin para sa iyo dahil igagamitin ko to para kay Almighty Father. Yun ang sinasabi ni Jesus Christ dito. Tinuturuan ng mga Jewish priest yung tao na huwag irespeto ang kanilang tatay, na hindi bigyan ng importansya. Kasi mas may pera ka pero hindi mo tinutulungan ang magulang mo, sasabihin mo ang idadahilan mo, ibibigay mo kay Almighty Father. Mas gusto ni Almighty Father na ibigay mo sa magulang mo yon. Kasi si Almighty Father, sa kanya lahat nanggagaling ang blessings. Maiintindihan ni Almighty Father kung bakit hindi mo ibinigay sa kanya yon. Naiintindihan ba? Itong ibig sabihin ni Jesus. Naiintindihan ni Almighty Father kasi lahat ng blessings galing kay Almighty Father. Hindi niya kailangan yung material things or yung offering natin. Ang kailangan niya, yung susunod tayo sa mga sinasabi niya, sa mga ipinag-uutos niya. So, anong pinag-uutos niya? Honor your mother and your father. Irespeto sila.
no? At kung nagugutom, pakainin. Kahit hindi mo ibigay kay Almighty Father yun, naiintindihan ni Almighty Father yung na hindi mo binigay kay Almighty Father yun. Iba na lang, iba to ha, iba ito sa ang turo na mother against your daughter, iba naman yun. Yun naman is, naintindihan niyo ba? Yung mother against daughter, father against their son, daughter-in-law against their mother-in-law, na nabasa natin. Yun naman ay yung pagtitiwala kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Yung magkaiba sila ng paniniwala. Yung isa follower ni Christ, yung isa hindi follower ni Christ. Okay? Yun naman yun. Kaya nagkakaroon ng rift ang isang family. Ito naman, iba naman to. It's, naman to? Irerespeto mo ang magulang mo. No? At kung anong meron ka, i-share mo sa mga magulang mo. Ito ang sinasabi ni Jesus. Kaya tinatawag niyang hypocrites. Yung mga Pharisees. Kasi may itutulong sila sa magulang nila pero hindi nila ibinibigay. Sasabihin nila, ibibigay nila kay Almighty Father. Hindi naman talaga kailangan ni Almighty Father yung mga bagay na mga materials or yung mga offerings. Dahil, ang gusto ni Almighty Father, yung susunod tayo sa Kanya. To obey is better than sacrifice, di ba? Mercy is better than sacrifice. Yun ang sabi sa atin. You hypocrites, Isaiah was right when he prophesied about you. Sabi ni Jesus. These people honor me with their lips, but with their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. Isaiah chapter 29 verse 13. So, hypocrite, sabi ni Jesus, yung mga tao na ino-honor siya sa kanyang, sa pamamagitan lang ng bibig. Pero yung puso, malayo kay Jesus at kay Almighty Father. At yung pagsasamba nila kay Almighty Father ay nababaliwala. Kasi yung katuruan nila ay turo lang ng tao. Human rules. Hindi yun turo ni Almighty Father. Kaya importante na turo ni Almighty Father, hindi human rules. Kaya titignan natin ngayon, ito bang mga nababasa kong ito ay human rules or galing sa Bible? Ito bang ginagawa ko ay human rules or galing sa Bible? Okay? Yung ginagawa kong tradisyon, ano ba to? Ito bang ipinag-uutos ni Almighty Father? Ano ang ipinag-uutos sa atin ni Almighty Father? Ang mahalin natin ang kapwa-tao natin. At mahalin natin si Almighty Father. First and foremost, si Almighty Father. Sundin natin siya. Kaya yung human tradition, human rules, baliwala yun. Pagpapakitang tao lang yun. Kaya sinabi ni Jesus na hypocrites, mga hipokrito, kayo. Jesus called the crowd to him and said, listen and understand, what goes into someone's mouth does not defile them. But what comes out of their mouth, that is what defiles them. Sabi ni Jesus, kasi nga hindi naghuhugas ng kamay ang kanyang mga disciples, nakita ng mga Pharisees. Hindi nakakadumi ng tao ang paggawa, ang bagay na na pumapasok sa bibig ng tao, hindi nakakadumi. Halimbawa, nahawakan mo yung tinapay, madumi yung kamay mo, kinain mo. Hindi nakakadumi yon. Anong nakakadumi? What comes out of their mouth, that is what defiles them. Kung ano yung lumalabas sa bibig natin. Ano ba yung lumalabas sa bibig natin? Yung mga masasamang bagay na lumalabas sa bibig natin, yun ang nakakadumi sa atin. So ito, it's a metaphor, spiritually speaking, itong sinasabi ni Jesus na ang totoong nakakapagdumi sa ating pagkatao ay yung nasa puso natin, yung lumalabas sa bibig natin na masasama. So pagkakain tayo ng madumi, nagkikita tayo, yak, madumi yan, hindi yun ang nakakadumi sa atin. Halimbawa, sabi mo, oy, madumi to, baka may uod na yan, mamamatay ka, no? Kaya hindi tayo kumakain ng madumi kasi baka mamatay tayo. Kumain man tayo na madumi o hindi. Doon talaga ang punta natin.
Ang importante, mapanatiling malinis ang puso natin para yung mga lumalabas sa bibig natin ay magbuti, kaaya-aya, na in line with God's words, in line with God's directives for us. So, ang nakakadumi ay yung lumalabas sa bibig natin. Nagsisinungaling tayo, nagmumura tayo, naninira tayo ng kapwa-tao. Yun ang nakakadumi. Kasi may narinig ako, kung ano ng basura nilalagay mo sa bibig mo, pinapasok mo sa katawan mo, basura. Kaya nagkakaroon ka ng high cholesterol, uric acid, blood sugar, mamamatay ka niyan. Kahit hindi mo i-control yon, mamamatay naman talaga tayo, di ba? Ang importante yung hindi mamatay yung ating kaluluwa. Yun ang importante. Ano ba yung mamamatay na kaluluwa? Ibig sabihin, yung mapupunta ka sa eternal damnation, mapupunta ka sa eternal fire. Yun ang mamatay kasi wala nang pag-asa doon. Buhay yung kaluluwa mo ron, pero nagdudusa ka. Nasusunog ka sa impyerno. Then the disciples came to him and asked, "Do you know that the Pharisees were offended when they heard this?" Sabi ng mga disciples, alam niyo ba, Rabbi, nung sinabi mo yan sa mga Pharisees, na-offend sila. Hindi nila matanggap, nagalit sila sa mga sinabi mo. Anong sagot ni Jesus? Sa verse 13, he replied, "Every plant that my heavenly Father has not planted will be pulled up by the roots. Leave them, they are blind guides. If the blind lead the blind, both will fall into a pit." Ang sagot ni Jesus, lahat ng mga halaman na binigay ni Almighty Father, lahat ng mga halaman na hindi itinanim ni Almighty Father ay ma-uproot, tatanggalin sa pagkakatanim. So, sinasabi niya rito na yung mga Pharisees ay hindi kay Almighty Father. Kahit na, kunyari, sa panlabas na kaanyuan o panlabas na gawain, malinis ang ginagawa ng mga Pharisees. Pero sa kaloob-looban nila, it's madumi ang ginagawa nila. Bali, wala yung kanilang ginagawa na paglilinis ng kanilang katawan, pero yung puso naman nila, madumi. At pag gano'n ng isang tao, hindi yon kay Almighty Father. Hayaan nyo sila, sabi ni Jesus, leave them, they are blind guides. Mga bulag sila. Bulag sila na nagagabay sa kapwa nila bulag at pareho silang mahuhulog into a pit. Ano yung into a pit? Pareho silang mahuhulog sa impyerno. Hindi nila alam yung ginagawa nila dahil bulag sila, ayaw nilang buksan yung kanilang puso at isipan. Hanggang ngayon, may mga taong ayaw nilang buksan ang kanilang puso at isipan. Madami. Peter said, "Explain the parable to us," sabi ni Peter. Kasi hindi nila maintindihan yung parable. Paki-explain mo sa amin, Jesus, kung yung anong sinabi mong parable. "Are you still dull? Hindi niyo pa rin ba naintindihan?" sabi ni Jesus. Jesus asked them, "Don't you see that whatever enters the mouth goes into the stomach and then out of the body? Hindi niyo ba nakikita na kung ano man ang pumasok sa bibig ninyo, napupunta yun sa tiyan? Tapos, nailalabas ng katawan. But the things that come out of a person's mouth come from the heart." Kung ano lumalabas sa bibig ng tao, galing yun sa kanyang puso. Kung ang lumalabas sa kanyang bibig ay maganda, yung puso niya maganda. Kung ang lumalabas sa bibig niya ay puro holy, puro pagpupuri kay Almighty Father,
Ibig sabihin, yung puso niya ay na kay Almighty Father. Pero kung lumalabas sa puso ng tao ay puro galit, puro chismis, paninirang puri, yun ang nasa puso niya. From the devil, yung nasa puso niya. Yun ang naghahari sa kanya. And these defile them. Yun ang nakakadumi. For out of the heart come evil thoughts. Galing sa puso, yung masama ang pag-iisip. Gaya ng murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. These are what defile a person, but eating with unwashed hands does not defile them. Ang pagkakain ng hindi nagugas ng kamay, hindi naman nakakadumi yun. Ang nakakadumi ay yung nasa puso ng tao. Dahil pag nasa puso ng tao, galing sa kanyang isip, yung mga bagay na masasama. Kaya ng pagpapapatay ng tao, pag adultery or pangangalunya, sexual immorality, theft, yung pagnanakaw, madaming klase to. Maraming klase ng sexual immorality, madaming klase ng theft. Yung false testimony, nagbibigay ka ng maling pahayag. Slander, paninirang puri, nanyinismis ka. So, ang nakakadumi sa atin ay hindi yung pagkain. Marami mga, ngayon, no? Diba sa internet, yung, ito healthy to, ito kakainin mo, malinis sa katawan yan. Kahit ganun ang gawin natin, Kahit ganun ang gawin natin, hindi natin hawak ang buhay natin. Kaya ang importante, yung panatilihin natin malinis yung puso natin. Lagi tayong magpipray para lalo tayong luminis yung puso natin. Kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, lagi tayong nalapit sa Kanya. Leaving that place, sa verse 21, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. So, nagpunta na si Jesus sa Tyre and Sidon. Yung Tyre and Sidon ngayon ay ang Lebanon. No? Lebanon ngayon nakakasakop sa Tyre and Sidon. A Canaanite woman from that vicinity came to him crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly. Sabi nung babae na hindi siya Jew, isa siyang Canaanite woman. Ibig sabihin, Gentile siya. Hindi siya lahi ng Jew. Canaanite siya. Doon sa lugar ng Tyre and Sidon, sumigaw siya. Alam niyang nagpapagaling si Jesus ng mga may sakit. Kaya, tinawag niya si Jesus, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly. So, may anak siya na demon-possessed at naghihirap sa kanyang pagka-demon-possessed. Jesus is not answer a word. So, hindi nagsalita si Jesus. So, his disciples came to him and urged him, send her away, for she keeps crying out after us. Kaya, nung hindi nagsasalita si Jesus, lumapit ngayon sa kanya yung mga disciples niya. Jesus, paalisin mo siya. Kasi, ang ingay-ingay niya eh. She keeps crying out after us. Sunod siya ng sunod ng ingay-ingay niya, sabi ng mga disciples. Ang sagot ni Jesus, He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. Sabi ni Jesus. The woman came and knelt before him. Lord, help me, she said. Kasi si Jesus, nagsishare lang sila sa mga Jew, sa kapwa Jew. Okay? Pero tinetest niya yung woman dito kung ano ang isasagot. The woman came and knelt before him. Lord, help me, she said. He replied, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Hindi tama na ibigay ang tinapay ng mga bata at ibigay sa mga aso. No? Kasi nga, nung time na yun, kina-considered na dirty or madumi ang hindi Jew. Kaya, inihahalin tulad sa dogs. So, ito ay metaphor, yung sinasabi ni Jesus. So, yung children, yun yung mga Jew. Yung bread, yung si Jesus Christ, no? Sinisimbolize na symbol ni Jesus Christ, yung bread. Siya yung bread. At ibigay sa mga aso, itos daw sa mga aso. Anong sagot ng babae? Yes, it is Lord.
She said, even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Yes, it is Lord. Pero, yung mga aso naman, kahit yung mga breadcrumbs, kinakain niya yung mga tira-tira ng nahuhulog na tinapay galing sa table ng master. Sabi ng babae. Kaya may faith yung babae kay Jesus. No? Kasi sinabi niya, even the dogs eat the crumbs. Kahit na naman hindi kami, ibig sabihin ng babae, kahit hindi kami Jew, kahit konti lang amutan kami dahil kahit katiting lang, kakainin namin, tatanggapin namin. Yun ang ibig sabihin ng sinasabi ng babae, even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Kaya nagmamakaawa siya na kahit konting awa, parang ganun ang gusto niyang sabihin. Then Jesus said to her, "Woman, you have great faith. Your request is granted." So natuwa si Jesus dun sa babae na Gentile. Dahil may faith yung babae kay Jesus, naniniwala siya kay Jesus kahit hindi siya Jew. And her daughter was healed at that moment. At nung oras na yun, gumaling yung kanyang anak. Naintindihan niyo ba yun? Ha? Na pwedeng amutin yung breadcrumbs na nahulog sa table ng master, kinakain ng aso. So, kahit konting awa, naniniwala ako sa'yo na mapapagaling mo ang aking anak. Pwede rin naman kami, ibig sabihin ng babae, pwede rin naman kami kahit konti lang. Kaya natuwa si Jesus sa kanya dahil great ang faith daw ng babae. Jesus left there and went along the Sea of Galilee. Then he went up on a mountainside and sat down. Great crowds came to him, bringing the lame, the blind, the crippled, the mute, and many others, and laid them at his feet, and he healed them. So, umalis na si Jesus doon sa lugar ng Tyre and Sidon, malapit. At nagpunta siya along the Sea of Galilee. So, makikita natin, sinusuyod ni Jesus Christ ang bawat lugar. Kung saan siya mapunta, kung saan siya ipinag-uutos ni Almighty Father na magpunta, pupunta siya. So, yung mga pinapagaling niya sa malalayong lugar, hindi yun nagkataon. Hindi yun nagkataon na pag nagpunta ron, may bigla na nagkataon may napapagaling na nalagay sa Bible. Para rin ito sa atin, para maintindihan natin, makilala natin si Jesus Christ, at makilala na natin ang ating tatay. So, nagpunta na ngayon siya sa Sea of Galilee, di ba? Tapos, may great crowd siyang sumama. So, kasama nila ng great crowd na yon yung mga crippled, lame, mga bulag, mga pipi at bingi. Lahat-lahat na ng kung ano ng mga may sakit. Laid them at his feet. So, nakalagay sa sahig, nakahiga yung ibang mga tao. And he healed them. Pinagaling ni Jesus lahat. Naawa si Jesus. The people were amazed when they saw the mute speaking, the crippled made well, the lame walking, and the blind seeing, and they praised the God of Israel. So, yung mga tao ay na-amazed. Nagulat sila nung nakapagsalita na at nakadinig na yung mga mute, yung mga crippled, mga pilay nakapaglakad, yung mga bulag ay nakakita. Tuwan-tuwa ang mga tao. And they praise the God of Israel. Ang dami ni Jesus pinagilang, di ba? Ang dami mga tao niyang pinagaling. Ang dami niyang tao na na-reach out. Pero, nung na-crucify siya, mag-isa lang siya. Nawala yung mga tao na pagaling niya. Pati nga yung mga apostle niya, iniwan siya, di ba? Verse 32, Jesus called his disciples to him and said, I have compassion for these people. They have already been with me 3 days and have nothing to eat. So yung nangyayari to, yung mga binabasa natin to, malayo kasi, wala silang
kabayo. Wala rin silang chariot. So, naglalakad lang sila. Okay? Kaya nakakapagod to. Maglalakad ka, magpapagaling ka ng mga may sakit. Yung ginagawa ni Jesus, hindi pangkaraniwan. Ang haba-haba ng nilalakad ni Jesus. Naisip ko na mapapagod na ako. Ang haba ng ginagawa, ang nakakapagod yung ginagawa ni Jesus. Imagine 3 days na sa kanya, yung mga tao. I have compassion for these people. They have already been with me 3 days. No? Susunod na sunod sa kanya yung mga tao. Wala makain. And have nothing to eat. I do not want to send them away hungry or they may collapse on the way. Baka mahibatay sila pag pinaalis ko sila, napauwiin ko na sila. Ayoko nang ganon. Kaya papakainin natin sila. Anong sabi ng mga disciples? His disciples answered, "Where could we get enough bread in this remote place to feed such people?" Saan tayo kukuha ngayon ng pagkain? Napakadaming tao nito. "How many loaves do you have?" Tanong ni Jesus. 7, they replied, and a few small fish. So, nung una niyang pagpapakain ng madaming tao, that was 5,000. Tapos, ang fish nila, ang bread nila, 5 lang. Tapos, yung fish, 2. Dito naman, ang bread nila ay 7. Tapos, few small fish. So, iba to, no? 2 beses nagpakain ng madaming tao si Jesus. He told the crowd to sit down on the ground. Then he took the 7 loaves of the fish, the 7 and the loaves. He took the 7 bread and the fish, and when he had given thanks, he broke them and gave them to the disciples. And they in turn to the people. They all ate and were satisfied. So napakain na naman ni Jesus ang mga tao. Yung 7 bread, 7 loaves of bread, napadami na naman ni Jesus, pati yung mga fish. They all ate and were satisfied. Nabusog na naman. Unlimited na naman to. Mukbang. Mukbang ng bread tsaka ng fish. Afterward, the disciples picked up 7 basketfuls of broken pieces that were left over. So dati 12 basketfuls ang natira. Ngayon 7 basketfuls ang natira na tinapay. The number of those who ate was 4,000 men besides women and children. So nung una, 5,000, di ba? Ngayon naman 4,000 naman. Ang daming pinagaling ni Jesus. Pero yung 4,000 yan, lalaki lang yan. Hindi pa yun kasama mga babae at mga bata. After Jesus had sent the crowd away, he got into a boat and went to the vicinity of Magadan. So umalis na naman si Jesus kasi nung pinaalis na niya yung crowd, umuwi na kayo. So pinapakain niya yung crowd bago pag pinapagaling niya yung mga taong may sakit, nagbibigay siya ng tinuturuan niya, and then papakainin niya kasi sa sobrang dami, ayaw niyang mahimatay yung mga tao sa kalye kasi matagal nang kanyang kasama yung mga tao. Iniingatan ni Jesus ang mga tao. Mahal niya. Napaka-great ng pagmamahal ni Almighty Father tsaka ni Jesus sa mga tao. No? Hindi natin kakayanin yung pagmamahal ni Jesus. Napaka-big nung love ni Almighty Father tsaka ni Jesus para sa atin. Na hindi natin kung napakalaki, hindi natin ma-explain, no? Yung pagmamahal na yon. Yung pag-aaruga sa atin, pag-iintindi. Kaya hindi natutulog yung Diyos natin 24/7 na nakabantay sa atin. Pati si Jesus nagtatrabaho din para sa atin. Pag nagdadasal tayo, nagpray tayo sa Kanya, nakikinig siya sa atin, ang dami nating nagdadasal sa Kanya, napapakinggan niya tayo. So, itong 4,000 na to, sapat din. Ibig sabihin, kahit gaano tayo kadami, kaya tayong tulungan ni Jesus. Kaya magpipray tayo kay Jesus. Kahit gaano tayo kadami. Dahil maawain si Jesus. Compassionate siya.
Hindi siya madamot. Kahit sino ang lumalapit sa kanya. Nakita ninyo? Hindi naman nagkataon na lumapit sa kanya tong gentle woman na, na Phoenician woman to okay, na night woman. Hindi naman nagkataon to. Pinapakita sa atin na kahit sino tayo, kahit ano pa tayo, pwede tayong lumapit kay Jesus. Hindi siya aatubili na tulungan tayo. Basta magkaroon tayo ng panampalataya sa Kanya. Paniwalaan natin siya. Siya ang ating Savior. Siya ang ating Redeemer. Siya ang ating King of Kings. And Lord of Lords. At aantayin natin yung Kanyang pagbabalik. Para magbigyan ng hustisya yung mga taong naagrabyado. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Ibinibigay ko lahat sa kanila ang kapurihan at karangalan. Binibigyan pa nila ako ng strength para magbasa ng Bible. May record ko to. Kasi naman ang makakapanood. Sana ma-inspire kayo sa mga gawain ni Jesus Christ. Kaya binabasa ko ang Bible. Sinishare ko sa inyo. Thank you and God loves us all so much.